may guilty? Ha? Bakit guilty si Bato? Bakit guilty kung hindi naman totoo? Yan yung sinasabi ko sa inyo guys, na bato-bato sa langit, matamaan ka sanang hayop ka. Talaga nga namang natamaan nga sa sinabi ni former Senator Antonio Trillanes. Akala ko ba irrelevant itong si Trillanes? Akala ko ba nonsense itong si Trillanes? Akala ko ba si Trillanes ay aso? Yan yung sabi nyo, di ba? Akala ko ba si Trillanes pasikat? Ba't nyo pinatulan? Ha? Akala ko ba ganun yung tingin nyo kay Trillanes? Bakit nyo pinatulan? Bakit nagagalit kayo? Bakit guilty ka ba to? So ngayon nga po guys, sinabi kasi ni former Senator Antonio Trillanes na itong PDEA leaks na to, actually obvious naman. Huwag mo nang itanggi ba to? May statement ako dito guys ha, may video akong ipapakita na nadulas si Digong. Na sinabi niya na ako nagdala dyan kay Bato. Mamaya panoodin ninyo. Obvious naman talaga guys na ang PDEA leaks na yan ay talagang part of demolition job. Part of the black propaganda para po i-character assassinate itong si PBBM. Kasi in the first place, peke na nga yung papel. Peke yung dokumento. Pinipilit lang talaga ni Bato na hindi, totoo yung dokumento, authentic yan kasi may butas ng puncher. Tapos may fastener, putang inang puncher na yan. Alam nyo guys, sa naging Senate hearing, yung kung gagawan to ng kwento, yung title dito, puncher. Yes, totoo yan. So ngayon nga po guys, itong si Trillanes nagsalita. Ano sabi ni Trillanes? Na itong PDEA leaks na to is part of the demolition job para po ipa-ouster itong si PBBM. Ngayon, si Bato nang gagalaitig, galit na galit, ustong manakit. So ngayon guys, panoodin natin tong balita. Pakinggan nyo muna ha. Iniugnay ang PDEA leaks sa manoy planong pagpapatalsik kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon yan kay dating Senador Antonio Trillanes. Maging si Senador Bato de la Rosa, bumuelta kay Trillanes. Sinabi kasi ng dating senador na ang tinaguriang PDEA leak na nagdadawit kay Pangulong Marcos sa illegal na droga ay bahagi ng ouster plot laban sa kanya. Si Senador de la Rosa, nakaalyado ni dating Pangulong Duterte, ang nangunguna sa investigasyon ng Senado sa issue ng PDEA leaks. I am a rightist. I don't want to destroy the existing establishments. Sumusunod po ako ng batas. Kung si Trillanes ay destabilizer, Senator Bato is, ano bang opposite ng destabilizer? Stabilizer. I want a stable government. I want a stable dispensation. Ayoko po na masira yung ating gobyerno. Kung masira ating gobyerno, masira ating pamumuhay. Di ba? Kaya huwag mong sabihin na ginagamit ako sa isang plot to ouster the president. No! My God! Hindi rin daw siya natatakot sa sinasabing pagpapaaresto sa kanya ng ICC. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Sabihan mo, sige ka lang, ngak dyan ng ICC. Sige! Go ahead! Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin. O ayan, narinig ninyo. Atapang nga tao si Bato, no? Balikan lang natin yung sinabi niya, no? Ano sabi niya? Sige, ikaw pa magposa sa akin. Ang tagal naman ng ICC, hindi daw siya natatakot. Pero ano tong statement niya noon? Kita niyan? Senator Bato de la Rosa takot na makulong. Kasi di niya na daw po makikita yung kanyang mga apo. Yan yung sinasabi ko sa inyo guys, na pinipilit na lang talaga nilang magmukhang matapang sa harap ng mainstream media. Syempre, mababalita yan sa lahat naman tayo may cellphone. Kung hindi man lahat, meron namang mga TV. Kumakalat yung balita. Pinapakita na lang talaga nila na matapang at tao sila. Pero yung mga yan, nangangatog na. Kasi, guys sabi nga ni Trillanes, minamadali na nga po nila itong pagpapabagsak kay PBBM. Bakit? Kasi by this June or July, baka lumabas na ang first batch ng formal arrest warrant. So ngayon guys, pakinggan nyo itong sinabi ni former President Rodrigo Roa Duterte kagabi, na kung saan tinanong yung issue sa PDEA leaks at ang sabi niya, ako nagdala dyan kay Bato. Sa PNP chief, ako ninong yan, talagang dikit sa bituka sila. So ngayon guys, pakinggan nyo. Ano po yung masasabi niyo sa takbo ng investigasyon ngayon sa Senado patungkol sa PDEA leaks? Well, ito si Bato
Ito yung dinala ko doon sa Maynila kasi ginawa kong PNP chief. Ihado ko yan. Ako ang ninong sa kasal niyan. I have full faith. Pero hayaan mo siya. Si Bato, ipangako ko sa iyo. Ilalabas niya yan totoo kung ano man yung putang ko. Magtiwala kayo kay Bato. Magtiwala kayo kay Bato kasi ako yung nagdala dyan. Dihado ko yan. Alams na. Diba? Kaya nga napansin yan ni former Senator Antonio Trillanes, kaya nga agad-agad siyang nag-speak up. Kasi nga hindi naman talaga nila maitatanggi yan, halatado naman. Lutong-luto nga yung laban guys, kung makikita nyo yung buong 3 Senate hearing. Buti na nga lang si Jinggoy kahit papaano nanindigan. Diba, sinusupalpal niya itong si Morales. Kasi guys, kung yung issue lang naman dito, sino yung nag-leak ng PDEA document na yan, si Morales yung gumawa niyan. Sino pa ba yung ibang magli-leak? Diba, masyado lang ginagawang complicated ni Senator Bato de la Rosa kasi yung pinaka-main objective nitong PDEA leaks na to is pagmukain talagang adik itong si PBBM. Character assassination po ang kanilang ginagawa. Demolition job para sa ating presidente. Kasi nga, nangangatog na yung mga yan. Diba? Natatakot na sila. Pwede din nilang gawin na pahabain yung drama para masabi, ilihis tayo sa mga issue kasi wala na silang ma-issue. Pwede din nilang paiksiin yung drama para mapatalsik na nga si PBBM. Kasi diba nung nakaraang linggo, ano yung sabi ng former speaker ni Digong na sisiklab na daw po guys ang people power. Diba sinabi niya yan? Wait lang, hanapin ko yung video. Baka meron akong reference. Kasi baka sabihin niyo fake news si Mima. Sinabi yan ng ng kanyang, jutang dyan ng NMLs na yan, ng kanyang speaker Nasa na ba yun, Lechugas? Nawawala yung video natin guys, pero sinabi yun ng speaker niya. Ito. Panoodin ninyo. Posibleng pagsiklab ng people power mas mapapabilis daw dahil sa social media ayon sa dating political advisor ni FPRRD. At isaan niya sa mga posibleng dahilan nito ay ang umano'y pagkakasangkot ni PBBM sa iligal na droga. Si MJ Mondihar magbabalita. Alam mo, it took so many years for his father to be ousted from power. Napaka-pasensyoso ng Pilipino. Pero ngayon, because of social media, because of technology, napapabilis. O diba? Rinig ninyo? Magpe-people power. Dahil mabilis na lumaganap ang social media. Anyway guys, yan nga po guys, hindi mga hindi natuloy yung mga frustrated nilang mga plano. 'Di ba? Yung pagpapa-oust kay PBBM. Kala ko ba weak leader? Meron bang weak leader na talagang nangangatog kayo? 'Di ba? So, ang dami nilang plano kay PBBM para nga mapatalsik sa pwesto. Kasi nga, balak na talaga nilang maupo sila. Kasi nangangatog na yung mga yan, natatakot na yung mga yan. Bakit natatakot? Mga takot makulong. Ayaw nilang pagbayaran ng kanilang mga ginawang kasalanan. Di ba? Yun guys. Yun. So, napansin ni Trillanes, bumoses si Trillanes, kung hindi ka guilty, bakit ka nagsasalita ng galit na galit? Diba? Halatadong guilty. Alam mo naman may kasalanan ka ba to, pero wag mo namang ipahalatang natatakot ka. Tapangan mo. Hindi naman halatang matapang ka. Ang ginagawa mo, nilalakasan mo lang yung boses mo para magmukhang matapang kuno. Diba? Kakaano yung mga ganyang tao, no? Anyway, yun lamang po guys. At it's me again, si Mima Alicia nyo. Tagbabalik ulit para sa ating panibagong video.